to my YouTube channel this month. And for today's video, we're going to talk about Prism Airdrop, guys. So si Prism is the layer 1 blockchain for yield optimization, empowering you to manage price, volatility, and unstable yields, unlock future yield, and maximize profits. So si Prism then is under Cosmos ecosystem. So kasama siya sa Cosmos family. So kapag kasama siya doon, possible yan na may mga staking requirements or staking rewards, diba? So anyway, pwede pa naman kayo humabol dito dahil hindi pa naman nakakapag-snapshot. So naano ko siya, nakita ko siya again dahil may bago silang announcement. Kaya meron silang good news for us, guys. Okay, so pag nakita nyo na to, guys, at hindi ko pa nagawa si Prism, gawin nyo na siya as soon as possible. As you can see, kanyang testnet is nag-start pa nung December last year. Okay, kaya huwag kayo mag-skip. Stay tuned at the end of this video para wala kayo ma-miss important details, especially yung kanilang good news for us. And marami tayong gagawin. Yung ZileQuest, gagawin ko na lang siya sa other video. So here, kailangan natin gawin yung testnet and other tasks. Okay? So before we jump into it, make sure like this video, subscribe to my channel if you have not already, and ring that notification bell so you'll always be updated to my upcoming videos and off the clock episodes. So first, ang kailangan natin gawin is the testnet. And kailangan natin kumuha ng Prism faucet. Okay, andyan naman dyan. So click nyo lang yung faucet na nakalagay. And then here, kailangan natin mag-requests. So kailangan natin ng Prism address, testnet, Prism testnet address. Okay, so kung punta lang kayo sa manage change visibility, and then pwede nyo dyan hanapin. So hanapin natin si Prism testnet. So walang lumalabas, so possible baka pwede mo siya automatic pero wala rito. Okay. So dito kasi talagang hinahanap kapag wala siya sa nyo, di siya naging visible sa inyong wallet. Okay, pwede nyo gamitin si Leap, guys, pero kasi kadalasan na una lagi sa Keplr, kaya nag-switch talaga ako. Dating gamit ko talaga Leap, but now most of the time na is si Keplr na gamit ko. So ayan, guys, nag-automatic naman pala siya. So ayan, I'm not a robot. So nakakuha na tayong faucet, but pwede kayo ulit kumuha. So hindi lang pwede yung sunod-sunod, okay? So pwede kayo kumuha dahil gagamitin natin yan dito sa kanilang website or application. So kailangan kasi natin i-explore. So wala naman silang specific sinabi na task. Basta sabi ko nga sa inyo sa aking previous videos regarding airdrops, kapag may mga ganito nakita nyo, diba, like for example this one, make it sure na maximize natin or gawin natin kung ano yung pwede natin gawin dito, like kumuha tayo ng faucet, and then of course nakita natin may swap, so kailangan natin mag-swap, guys. Okay, so hanggat wala pang TGE or snapshot, pwede nga siya i-repeat lahat ng pwede nga gawin dito. Repeat nyo lang siya everyday. I'm really sorry kung bakit ako late. Akala ko na post ko siya, but hindi pala. So that's why dinilit ko yung nakalagay sa nakapending sa akin, and then in-edit out ko ulit dahil may inad sila. So nag-update sila, so kailangan nyo muna tapusin bago nyo gawin yung the last part. Okay, so here kapag hindi nag-visible, wait nyo lang or i-refresh nyo, baka dumating na. So kapag dumating na, ayan, pwede na tayo mag-start na mag-swap, guys. So here, ayan, so nakalagay dito, diba, 2 Prism worth 4.57. So hindi pa naman yun nila, but here hindi siya pwede ma-swap. I think hindi pala pwedeng directly Prism to Atoms. So kailangan natin siya wait, kanina ayaw sa check natin. So pwede pwede naman pala kasi kanina ayaw lumabas, diba? So failed, so hindi nga. So wait, okay. I know na. Hindi pala talaga pwedeng direct, guys. Sorry.
Pero mag-request muna tayo, guys. Again. So, kasi kailangan natin, meron silang pool, nakita nyo, guys. So, kailangan natin, dalawa lang nakuha natin prism, guys. And then, meron din siyang gas fees na kailangan, diba? So, ayan, we have USD SIM, okay? So, we got 1.994. Pero kasi nabawasan tayo. So, I don't know kung bakit nag-failed siya, guys. But, okay, try na lang natin again. So, try natin si USD SIM naman. And then, Atom. So, pwede kayong, maganda kung lahat ng token ng Cosmos family na isa-swap nyo, much better. Para at least is ma-maximize nyo nga, diba? So, hanggang sa mag-snapshot sila at TGE, makita nila na you have TXN sa testnet nila, diba? Kadalasan kasi before, way back before, during this time, chinecheck nila talaga yung TXN, diba? So, yun yung isa sa mga naging requirements sa other projects para maging eligible ka. So, here, yun ang gagawin natin dito, guys, para ma-explore natin itong testnet nila. Okay? So, yun nga, guys. Ayan, nakuha na natin sa 3.986. We got 3.986. So, nakuha na natin yung sa faucet. So, here, ayan. Balik sa dashboard. So, meron silang pulse trade, may pulse. Sa pulse muna tayo, guys. So, dito, like, that's this one. Pwede kayong mag-swap ng si Atom, Luna, kung ano yung gusto nyo dito. But we have Prism and USD SIM. Okay? So, ito yung pang ilalagay for the pool. So, pwede kayong dito. Gawin nyo rin yung pool, guys. And kung gusto nyo gawin lahat ng mga available for the pool, much better. So, wala naman, for free lang naman siya. So, talagang mag-exert ka lang ng effort for the testnet. So, parang sa sa early stage. So, let's hope na this year, mag-snapshot si Prism, diba? So, much better. So, next one is Pulse Trade. So, meron sila yun nga, marami tayong pwedeng gawin dito. So, ayan. So, one prism. So, one muna. Dahil konti lang yung prism natin. So, dadagdagan ko lang siya offline. So, here, ayan. So, dito per hour. So, pwede nyo 10 hours or 5 hours. It's up to you. So, ayan. So, nakuha na natin yung LP Prism USDC natin. So, yan. Pwede nyo sa mga other pool yan, guys. Okay. So, okay na. Kapag okay na, yan na. Click nyo na yung go and then approve. So, mabilis na naman. Tsaka, sa Cosmos naman, mababa lang yung nila. Gas fee. So, ayan. Order submitted and deposited 1 prism, guys. So, kung kaya nga na everyday, much better, guys. So, kuha ulit tayo. Nauubos na yung ating faucet, diba? So, dahil may gagawin pa tayong other tasks, as you can see, ang daming pwede natin gawin dito. Kailangan kasi explore natin, guys. So, here, explore. Wait. Sa flow trade, gawin nyo rin yung flow trade, guys. Okay? So, ayan. Diba? Swap, flow trade, pools, ayan. So, ayan. Parehas lang dito. Ayan yung stake. Tayo ay mag-stake. Wait. Walang ano. Ayan, 1 prism. Oh, wala atang available. Kailangan atang may lumabas ito na available na ano. Kung ano dito. Okay. Pwedeng SIM yung nakalagay dyan, Osmo. Pero ano, kapag meron, guys, gawin nyo na lang.
Kailangan kasi may lumabas doon dyan sa stake. Check natin again. So, pag nag-filter kayo, so yung nakalagay dito na token, yun yung ata yung pwede. So, pero wala kasi. So, kailangan kasi may lalabas dyan, guys. So, kung walang lumabas, balikan nyo lang tomorrow or later on, something like that. Para at least is magawa nyo rin tong stake. Actually, isa sa Cosmos ecosystem. Kung hindi kayo familiar sa Cosmos ecosystem, sa mga ano nila, is yun nga, mahilig sila sa stake, surprise, reward, guys. Kadalasan kapag kayo nakapag-stake kayo ng specific amount, biglang once na meron silang i-release na panibagong token, maka-qualify kayo. Pero may specific amount yun, like 50 atoms, ganyan. Kaya kailangan is nakapag-stake kayo. But sometimes may mga project din na may specific validators, which is pag-usapan natin yan later in this video, which is isa yan sa magiging mahalaga. Actually, yan yung pinakamahalaga is staking sa kanila. Okay, guys. But now, of course, paminsan naman iba yung percentage for the testnet, iba rin yung percentage for the may ZilliQuest, Galax, ganyan, meron din ganyan. And then, of course, may percentage then for the staking. So now, ito yung possible na para maging eligible kayo, guys. Okay? So, kailangan i-maximize natin lahat para you never know kasi kadalasan yan nire-release lang nila yan kapag palapit ng palapit, diba? But dito kay Cosmos kasi, alam naman natin, parang kung talagang nagka-Cosmos staking kayo, very familiar, like yung sa DYM, diba? Yung nag-release siya, kay Tia, kung meron kayong Atom or Osmosis na stake, naging qualify kayo, diba? Something like that. So, for now, ang gagawin natin dito is maximize natin pati yung testnet, guys. May mga voting, so don't forget kung meron applicable, gawin nyo, and then kung meron sa staking doon sa testnet, gawin nyo na rin. So, ito, nirelease din nila to yung Earn an Airdrop, guys. So, ito yung mga kasaling mga tokens na kailangan yung i-stake sa specific validator, guys. Sa mismong Prism Stake Drop, yun yung pangalan ng validator ni Prism, guys. Okay, don't forget that. And then nakalagay naman dito yung frequently asked questions or kung ano ba yung kailangan yung malaman, guys, for this one. So, what tokens can I delegate? So, yan lang yun. Atom, Tia, DYM, Osmo, ING, or Luna, guys. So, these Prism validators can be found here. And, guys, once na nakapag-stake kayo neto, dun sa surprise nila, guys, which is may mas mauuna pang, ayun nga sa guys, diba? Speaking of surprise airdrop nila. So, meron ma-release again na another airdrop, which is si AUU, yung pangalan nung token, guys. Kung maging qualified kayo kapag nakapag-stake kayo dito sa Prism. Kaya ako nakita yan, guys. Kaya parang sabi ko, sige, ito sinanap ko siya sa videos ko. Hindi ko pala siya na-post. Sorry. So now, yun yung ano. So dito, kayo nang bahala magbasa. I-explore nga lang siya. So dito naman lahat. Nung kailangan nyo, but the bottom line dito is kailangan nyo mag-stake, guys. Okay, so meron dyan example as well. So kapag mag-stake kayo, kung gamit yung Kepler, punta kayo sa inyong portfolio, and then doon may nakalagay naman doon yung staking, guys. Okay, so pwede kayo makapag-stake dito. So ayun, with dashboard, and then stake, explore, chains, Cosmos Hub, Osmosis, diba? So andyan yung makita nyo yung portfolio nyo. So andyan lahat, pati even yung sa wallet nyo, diba? Kung magkano yung amount, something like that. But now, kailangan natin, kasi nakapag-stake na kasi ako dito sa ibang delegator, guys. Dahil, tuturuan ko rin kayo kung gusto nyo i-redelegate, pwede naman din. Kung ayaw nyo kanyari maglagay na ng funds sa inyong Kepler or Leap Wallet, pwede nyo i-redelegate. So, for now, ang una natin is mag-stake muna tayo. So, hanapin nyo yung Prism Stake Drop. So, yan yung delegator na validator
na kailangan i-delegate yung inyong token. Okay? So, here, much better kung more than $2, diba? Pero kasi sa Cosmos kasi, kadalasan lang kapag Atom, kadalasan ng nakikita ko para mag-eligible ka is mga 50 atoms kaya ini-stake nila, or same with the Osmosis kaya but sa mga DYM like 2 DYM, sa TIA same din 2 TIA, something like that. So but here kasi naman is matagal pa naman siya, kaya dito makakapag-earn ka pa ng parang Prism points, diba? And then yun nga, magiging qualified pa kayo for the AUUU, I don't know, AUU, parang ganun, token. At malapit na siya. By August 2, yung kanyang TGE. Kaya, kung di pa kayo nakapag-stake dito kay Prism, mag-stake na kayo. But may other, ano pa naman din. But isa lang to sa mga criteria ni AUU, guys, ha. So, may other criteria pa siya, which is, gagawin ko yan, separate video. Okay? So, now, ayan. Wait nyo lang siya. Medyo matagal lang konti. But, paminsan mabilis, paminsan matagal. So, wait nyo lang siya hanggang sa maging okay. And then, pwede nyo naman i-claim. So, kung much better nga sa inyo, kung kaya nyo mag 50 atoms, ganyan, or 50 osmosis, much better. Or, kaya 2 DYM, 2 TIA, ganyan. Okay din, diba? So, ayan. But, of course, I recommend na hindi kayo sa isang validator lang, sabi, 'di ba? Kasi may mga other projects na may gusto silang validator. Okay? So hindi lahat is kaya kung diyan lang sa isa, baka hindi kayo maging eligible sa maging eligible sa other future airdrops ng under Cosmos ecosystem. Sorry. So, ayan. Kung mag-redelegate kayo, so, pupunta lang kayo kung isa sa dating yung na-delegate, and then, papuntahin natin sa Prism Stake Shop, guys. So, ayan. Choose other validators. So, pwede kayo mag-continue stake, or pwede kayong ayan, i-redelegate nyo na siya. So, maximum na natin. So, maliit lang naman kasi siya, guys. So, approve natin. So, meron siyang, guys, gas fee. But, maliit lang naman. Kaya, dapat meron kayo laging sobra. Ayan. So, yung commission naman, pwede nyo siya i-claim, guys. So, ayan. So, Prism Validator. Don't forget. So, ito yung mga tokens lang na pwede nyong i-stake, guys. Okay. So, same lang din naman din siya dun sa upcoming token. But, of course, sa Prism Stake Drop Validator, pasok kayo naman, kakaroon kayo ng token. Okay. So, ito yung dinagdag ko, guys. Ito yung bago nilang update kasi kailangan yung i-register, which is kailangan din to doon sa upcoming token. Diba? So, ano ko na kasi, na-verify ko, na-register ko na yung aking DYM. So, now is Osmosis natin. Kasi diba nag-stake tayo sa Osmosis. So, ayan. So, okay naman siya. Sinabi naman niya na tayo ay eligible na pwede siya i-register. So, dito kasi kay Cosmos, different address kasi siya. So, kung nag-stake kayo for Atom, so yung ilalagay nyo for the Atom. Kung nag-stake kayo for TIA sa Prism Stake Shop, yun, pwede yung gawin. Okay? So, dahil nag-stake ako for DYM and Osmosis, kaya sila yung dalawang na-verify na eligible siya na pwedeng i-register. So, registration pa lang siya, guys. So, kailangan din siya sa upcoming airdrop, which is, ang TGE niya is August 2. Okay? But, lang naman siya. Meron pang other criteria, which is gagawin natin sa other
video. So, ayan guys, registered na. So, okay na. So, yun lang guys. Gagawin natin yung Z-Request sa other video. So, until next time, goodbye! Let me know.